Ah, ako yung gunner na nangyari dito sa pinakamabigat na gira dito sa Maguindan. 2016 yung Kia namin na 18 yung Kia, nasa 40 plus yung uwian namin. Ako pa rin yung gunner doon. Yung unang-unang nangyari, galing kami ng 18IB ng alas 10 ng gabi. Papunta kami, naka-KM kami, ilang sasakyan yon papunta dito sa Ungkayapukan, kung saan ako nandito ngayon. Ikwento mo nga, County Master. Ituro mo nga kung saan yung encounter site. Yung encounter site namin, nandyan lang, dito, diyan, Maguindan na yan. Ito yung ulitan, yan, Maguindan na yan, Albarca. Nung umabot kami dito ng madaling araw ng Ungkayapukan, nagpaano muna kami. May kunti muna, naghinto muna kami. Kasama namin yung Marines, Ranger, Armor. Nang nag-dispatch na kami, yung dispatch na kami, papunta na kami sa kanya-kanyang sektor. Kasi yung kinukumprot namin yun doon, yung mga kidnapping, na maano namin yung kidnapping yung 2016. So dahan-dahan na kami, nag-jump up na kami papunta doon sa Maguindan. Nung nakasakay na kami ng KM, nakadalawa kaming hinto. Una, hinto kami para kumain. Yung mga, kasi nakapaklans na kami, kumain na kami sa tabing daan, nasa 6:30. Tapos sumakay naman kami, pero yung dala ko ay yung kasama ko dito sa likod ko, yun na yung guide na Yakan. Yung nasa harapan ko, yung officer ko ng Charlie Company. Nang papunta na kami doon sa objective, kinukulit ko na yung guide dito na Yakan. Sinabihan ko na, ano to, malayo pa ba? Ang sagot sa akin, malayo pa sir. Hindi ko na inano yung driver. Tinanong ko naman, after 30 minutes, to, ilang minutes, to, malayo pa ba to? Isa, malapit na sir. Yung sinabi niya yung malapit, tinanong ko, to, saan ba dyan? Saan ba? Siya nga, malayo pa sir. Sa unan pa sir. Kasi, inano ko nang sinabi niya na doon sa unahan, sir, dito na sir, dito na. Kinalabit ko na yung CO ko. Kinalabit ko na si CO, sir, hinto na tayo sir. Kasi ito na yung kuha natin sir, ito na yung objective. So nagbabaan na kami. Nagbabaan. Tinanong ko naman uli yung guide, to, nandito naman tayo sa objective. Saan ba talaga dito yung kalaban? Kasi dito sa left side, nakita mo naman na ano to, rubber tree man to, mga rubber tree, mababa lang yung bundok. Dito sa taas, ano to, bundok. Tinuro ko yung bundok. Ay, wala dyan sir. Dito sa left side, wala dyan sir. Pag sinabi ko doon sa harap, tumakbo na yung guide. Doon na kami nag-isip, bakit tumakbo na yung guide? Sabi ko, sir, tumakbo na yung guide sir. Habulin mo. Pinahabol na doon yung guide. Ano lang kami, nag-set na lang ng desisyon. Sabi niya, Bok, tumakbo na yung guide. Ibig sabihin, nandito na yung kalaban. Kami na lang mauna kasi second platoon dapat ang
ang main effort ng ng kumpanya. Kami yung sunod sa iyo. Ngayon, ako na lang Bok yung mauna. Ang second platon, kami sa second platon man kami, kayo na lang bubuntot sa akin. Kasi gusto ko upuyan pa yung area bago natin ma-assess natin. So, nakapormisyon na kami. Igaro namin yung pormisyon kasi daanan man yun. Pag nakapormisyon na kami, sige, i-move lang tayo. Box formation. Ka-box formation kami. Hindi pa kami umabot ng 200 meters. Nasa 100 meters pa lang kami. Nandoon na pala yung landmine. Dalawang landmine dito sa gilid. Yung pumasok kami, yung isang platon, nakaganyan. Buo talaga yung platon na napasok. Nandito kami sa pangalawa. Ito lang talaga yung natamaan, dalawang bomba dito. Ito, safe ito, pero parang yung tainga. Ito, wasak talaga yung buong platon. Na yung isang tropa natin doon, tanggal yung mukha. Yung iba, hindi na makagalaw. Yung iba, gumapang na dito, kanan, kaliwa yung kuan nila. Doon na lang sila nag-stay. Ang radio operator namin at saka yung isang officer namin sa harap, sila na yung nagbody. Pero ano na yun sa landmine. Parang ano na yun, lito na yun. Kami lang dito doon dito sa second platon. Kasama ko yung officer dito. Nung pumutok dito yung landmine, gumanon yung alikabok, likabok na maitim. Wala ka nang makita na pagtingin mo, yung bala na lang gumaganon. Ganon yung ingay ng bala. Nakadapa lang kami. Nung makita mo doon na ganon yung naghanap na lang kami muna ng kung saan yung cover. Tapos, pag nakakuha na kaming cover, kung saan yung pumutok, doon lang namin binatan. Hindi mo, muna, target muna yung 5, ganon, 10, ganon lang yung munang putok. Nung dito na naman putok naman dito. So dito naman yung harap naman dito. Kalmado pa muna yung dito. Putok dito. Yung nagkuman na yung isang officer namin sa kuman, sa batalyon. Yung sasakyan, ipatras mo muna para yung armor, makagalaw yung armor. Kasi malinis yung gun lang, rubber tree. Makaganon yung armor. Yung may tumayo, kasi nakakaber naman lahat. Pag tumayo, pumasok sa KM450, nag-drive, pinano niya, pumutok na dito yung sniper. Bagsak na yung yung driver. Ginano na lang, kinuha na lang yung driver. Putok naman. Hanggang kung anong galaw mo, doon yung pumutok. Hanggang nagkaano na. Kung saan yung bullet fire, doon lang yung tusok lang. Dito, kabila naman. Yung pinakamatindi, kung kunting galaw mo, yung yung sniper naman dito. Doon din yung namin, kung saan yung bumutok, doon lang hanggang naghapon. Tapos, yung ibang wounded, na yun sa, may may pinutok na parang mortar doon sa 5.7 ba yun o 5.7 siguro yun o 90R na pumutok doon sa harap. Doon na marami yung mga wounded. Pero kadamihan yung natamaan doon yung sa landmine at saka yung snipe dito sa may sa may baliti. Pero ang kagandahan lang doon na nangyari, kahit anong dami lang putok doon, hindi kami umalis sa harap hanggang nagsimula yun, kung hindi ako nagkamali, 7
7:30. Natapos yon ng 5:30. Pero mula doon, ako yung gunner doon, taga-putok doon, kung saan yung putok, doon ko yung tinitira. Kung saan yung pumuputok doon. Ang gamit ko doon na 60, inano ko na lang. Hindi mo yan kaya hilain mo yan na kung gumapang ka, kung saan ka may pisto, hanapan mo ng magandang pisto, ikaw yung mauna. Kaganon ka, yung 60 mo dito. Dahil master, hindi mo maganyan yung 60, kabigat man. Ginanon ko yung 60. Gapang ako, hinila ko yung, dala ko yun, dito yung bala. Doon ka naman magplaster. Bagbagan mo naman yung kung saan lang yung pumuputok. Kung saan may pumutok, tapos putok din sila ng sabay ng tag-apat na tutre, sarap. Doon yun. Dami na bala. Apat na tutre yung sabay. Doon yun yung kasama namin si Lajiro. Dito yun na tamaan sa liig. Dito sa kamay. Magsigaw sila ng Allahu Akbar. Sigaw din kami ng Allahu Akbar. Andun din yung kabats ko na ranger, si Garcia. Magsigaw sila ng Allahu Akbar. Sigaw din kami ng Allahu Akbar doon. Hanggang naghapunan, hanggang naggumanaw na yung Abu Sayyaf. Na nakita namin na gumagapang alas 2 na ng hapon. Gumagapang na yung kuan doon, yung Abu Sayyaf na pumuputok. Nagaganon sila. Tapos putok. Pumuputok sila. Ganon na naman. Tapos gumanon. Masasabi ko sa sarili ko na will train din sila. Pero sa kawaan ng Diyos, hindi din sila nakalapit doon. Doon lang sila sa pinaka dulo. Kasi ano lang, yung 60 meters, 50 meters, ganyan lang. Hindi na sila nakaano dito sa amin. Kasi kung magputok sila, nire-replyan namin. Pinabagbag namin yun sila. Hanggang doon sila, pagapang-gapang sila. Hanggang ang gusto talaga nila na maubiran kami. Pero hindi talaga nangyari. Hanggang naabutan ng hapon, 5:30. Hindi sila naka-ubir sa amin. Kasi kung saan sila magpisto, doon din kami bumabanat hanggang naghapon. 10 hours yun, master eh. 10 hours. Kitang-kita mo namatay yung 18 na kasama mo. Nasa harapan lang namin. Ikwento mo nga yung buong senaryo na yon, yung kitang-kita mo 18 ang patay, tapos 43 yung wounded. Ikwento mo nga yung buong senaryo na yon kasi medyo napakabigat nun eh. Yung pumutok na landmine ganyan, umusok yung bala ganyan, gumagano na. Gumaganon yung bala. Yung pagputok ng landmine, sabay yung bala na ganyan, nakaputok sa amin. Yung makikita mo yung pag wala na yung usok, nakita namin yung sa harap lang namin yung kasama namin. Pero hindi namin malapitan. Kasi sila, ini-snipe sila, doon sila sa may gulong ng sasakyan, doon sila nakatago. Kahit makaganon ka lang doon, binabaril ka nila. Kitang-kita yung kung saan kami nakapisto. Kunting galaw mo, sapul ka. Yung platoon sergeant ko, tumayo, natamaan sa likod. Dito. Si Monpierto, kadami yung sa amin lang na platoon. Sa 30 plus kami, yung hindi na wounded, parang 5 lang. 5 lang yung hindi na wounded, kasama ako doon. Lahat yun, wounded yun lahat. Yung sa harap, Kia yun, wounded. Yung headquarters, kadaming wounded doon. Kasi nasa 40 plus o 50 plus, basta ganyan yung wounded, sa kadami yung wounded. Na kunting galaw mo, matamaan ka.
Pero napaka-swerte ako kasi nakakwento pa ako na nangyari doon na hindi ako na-wounded. Wala akong galos. Nakita ko pa yung commander namin na believe ako na yung kuan namin, battalion commander namin na pumasok siya doon sa location talaga namin na may nakabranda na sasakyan doon, naka-niling-niling pa siya doon, naka-roll-roll, niling-niling hanggang nakapasok doon sa amin. Believe ako doon kasi yung kalaban ganoon din yung ginawa nila. Naka-roll, naka-roll, naka-niling. Ganon-ganon yung kalaban. Magaling din talaga. Magaling sila. Gumagapang. Hindi yung putukan mo na magalis. Hindi. Nakadapa lang. Maghanap sila ng area. Ako din, pag pumutok siya sa akin, gumanon ako. Putukan ko rin. Pag doon pa rin sa akin, maglipat na ako. Kasi inaabangan ka na doon. Kung putukan niya ako doon, maglipat na ako. Kaya hindi ka maglipat, tamaan ka talaga. Yung kasamaan ko doon, tamaan ako eh. Natamaan yung mga kasama dito eh. Kay ako man yung tinitira kasi ako yung pinakamalakas na binagbagan ako. Ngayon, putukan niya ako, gumanon din ako, pak. Ngayon, pag hindi, ako, alam ko, dito naman doon talaga. Nag-dive na ako diyan pababa. Hinila ko, doon ako sa kabila naman. Pag bumutok siya doon, banatan ko naman. Pero yung kawawa doon, yung sinusundan ako, yung dito. Hindi maghila, hindi maglipat ng pisto. Yun talaga ang tamaan. Doon naman ako. Kakabera ko doon. Kasi may gilid, tapos may niyog. Doon naman ako. Kung saan yung putok, bagbagan ko naman yun, mga ilang bisis. Observe ako. Ngayon, pumuputok naman sa akin, ako na yung binabagbag niya. Tinitingnan ko. Minsan makita ko gumaganon. Bagbagan ko ngayon. Naglipat na ako ngayon kasi ako na yung palapit ng palapit eh. Ako na yung hinahanap nila. Kasi sa ganitong encounter kasi na malakihan, yung gunner yung talagang kailangan nilang i-neutralize kasi gunner yung maraming bala dala, malakas yung dala niyang baril. Kaya yun yung priority na tirahin din ng kalaban. Ayan, si Master noon, talagang siya ang pinupuntirya talaga ng kalaban na ano. Pero 10 hours yung Master Ibang klase yun. 18 ang patay nyo, patay pati company commander nyo, 40 plus yung wounded. Ano rin yun? Isa sa mga pinakamabigat na encounter yun na dito sa Basilan na ganito mga ganito. Anong kuwan mo nun, Master? Baga, ubusan ng tapang din talaga yun. Bale, yung sa akin yun, sir, ginawa ko talaga yung pinakabis na mabuhay para sa lahat, para sa kasama. Kasi kung hindi mo kaya i-defend yung sarili mo, paano natin i-defend yung bansa natin o unit natin o kasama natin? Paano mo yan i-defend kung ang sarili mo hindi mo kaya i-defend? Ikwento mo nga yan. Ano ibig sabihin no sarili mo kaya mong i-defend? Kasi ito si Bastero, siya yung isang simpleng normal na sundalo. Pero yung kabayanihan niya, sobrang tibay talaga. And actually, ganyan na normal na sundalo ng Pilipino. Pero sa kanya, tingnan mo, survivor. 5 lang silang hindi na-wounded. 18 ang patay nila. Pero ikaw, anong utak mo noon na i-defend ko yung sarili ko? Paano yung gumagalaw sa utak mo noon? Kasi kung di ka rin marunong-runong doon, maubusan ka rin ng bala. 10 hours ba naman na bagbagan? Yung sa akin doon, sir, yung mga bala kasi kumpleto kami doon Alpha, Bravo, Charlie. Yung ibang bala nila, pinapasa na sa akin. Dahil ikaw lang talaga yung nasa harap. Meron naman kami dito sa gilid-gilid, nandito man sa gilid-gilid. Pero ang kadamihan doon, nag-aalisan kasi na-wounded sila. Kasi pag pumuputok ka, lahat naman kayo kung saan yung putok, magputok kayo. Iwan ko kung doon din bumabagsak yung 2-3 sa kanila din. Yung mga snipe doon din sa kanila. Kahit magkatabi lang kami, yung platoon sergeant ko nga, yung
gumanon lang ako, siya na yung natamaan. Kada Monfierto, si Jimena, lahat yun, buhay yun. Kasi yung nandun na sila, nakabulagta na sila. Kahit pumuputok, umuusok yung kalsada naman yun, concrete naman yun. Concrete man yun. Kinukuha ko, Nandito lang. Nandyan lang. Ito, nasa wala pang 5 kilometro. Yung wounded dyan, kinukuha ko yung wounded, yung plato, ay yung first sergeant namin si Dablo, retire na, Itzero. Buhay yun, tamaan yun sa tiyan. Anong Kinuha ko yun, na-wounded siya doon. Wala lang maglapit sa kanya. Ako na nagkuha. Dala-dala mo 60 mo. Ay, hindi, iniwan mo na kante. Iniwan ko na kasi hindi mo naman kayang. Yung plato sergeant ko, kinuha ko. Wounded. Si Monfierto, sir, sabi niya, tabang sir, tulungan mo ako. Kinuha ko. Kahit hindi ko siya mabuhat, yung paa ko na lang yung, ginanon ko yung paa niya. Kasi binuburdahan talaga kayo ng bala rin, master. Kasi konkreto ano yan eh. Kahit kunting kuan mo lang na matamaan ka sa kanila, yung iwan ko kung kitang-kita siguro kami o kasi sa ano lang kami, sa yung engagement kasi ano mo, ikwento mo nga, paano yung engagement area? Nakaganon lang yung daanan ganyan. Yung daanan ganyan, nakaganyan lang yung may clip lang kunti. Ganyan. Tapos ano na yan, plain na yan lahat, puno-puno na yan. Sige, may clip, saan kayo? Ito yung daan, di ba? Dito yung bagbagan. Nasaan kayo dito? Dito lang kami sa may daanan. Kasi may clip man dito. Kahit po. O ganyan lang man. Di talagang ano kayo? Parang kung maglabas ka doon sa kalsada kasi nakabaon yung kalsada eh. Kung magpunta ka dito sa taas, lalo ka na matamaan. Anong cover mo doon sa taas? So ganito. Oh, para kayong pinapcorn. Kasi yung kalaban nakaliter C. Ito yung kasi may bundok man yan sa Maguindan. May bundok dito. Dito yung rubber tree. Dito yung may blue na bahay, parang tapahan, yung kuko na ano. At saka dito yung sniper. O saan ka magpunta diyan? Itatlo yung saan ang daan? Ito sa gitna. Aray. Sa gitna nga kami, ito yung sniper. Okay. Ito yung dito si Proje, yung may bahay na blue. Yung may kubo na blue. Si Proje, yan yung commander nila. Proje, si Proje, nandito. Nandito yung namatay na kumurukan. Kahit saan ka dyan magalaw, tamaan ka nila. Nasaan kayo dyan? Nasa gitna? Sa gitna kami. Matamaan ka nga dito, nagkabir ka dito, paano ka lang dito sa taas? Wala kang choice eh. Kung pumuputok ka dito, pumuputok ka namin dito. Putok-putok kasi magputok sila, putok ka namin. Mag-alis ka na. Kasi lahat ng inalisan ko, dito talaga yung bala. Sila yung mamundid. Dito naman ako, tambay naman ako. Pumuputok dito, putukan ko naman ito. Putok-putukan. Lipat ako dito. Dito, bundid na naman to. More or less, Master, gaano kalayo yung kalaban? Nasa ano yun, mga 100, 150 lang. Layo, sa layo? Sa layo. Yung sa harap namin, nasa ano lang siguro yun. Nasa 80 lang siguro. 80 meters. Pero yung sa harap, 80 to 50. Yung last dos, nakita ko yung gumagano na, ano na yun, nasa mga 50 meters na lang. Malapit na kayo. 50 Malapit meters, na. Medyo ano kasi doon na sila sa may sasakyan eh. Gusto talaga nila magsigaw na sila ng Allahu Akbar doon eh. Buti hindi nadikitan yung armor. Yung armor, yung basag na din yung glass nila doon. Kasi yung commander ng yung vehicle commander na interview ko, talagang grabe rin yung kanya eh. Talagang bagbagan din. Ano rin siya eh. Yung mga classic na pasalamat daw siya at buhay pa. Pero ikaw, Master, no, parang ano yun, di ba? Siyempre hindi natin alam kung may mga taong katulad mo talaga na napakataas ng pananampalataya na hindi tinatamaan sa ganyan, di ba? Lahat na tinamaan, ikaw na lang hindi. May ganun kasi, di ba? Ikwento mo yung mga ganun na mga sitwasyon noon, mga panahon na yun ba na hindi ka ba nang hinaan ng loob din?
10 hours kaya yan. Bali, ito sa akin, sir, personal ko na, i-share ko. Kung may mga mangyari, kung may mga mangyari dyan, kahit, parang ang lakas-lakas ko sa sarili ko, parang parang hindi ako matakot, parang ganyan. Pero pag matapos yan, gaya nung sa Muga Seeds, nung matapos noon, nagsakit ako naglagnat ako ng mga 5 days. Bago. Yung naman yung natapos naman sa Maguindan, ganoon din. Nilagnat ka rin. Parang bumaba lahat yung sa nawala na yung mga ko. Para yung una, wala akong maramdaman, parang napakatibay ko, yung mabigat, wala yan, dalhin ko yan. Iputo ko yan. Parang ganoon yung ko. Magtingin nga sila sa akin. Parang napaka-active ko. Pero nung wala naman, parang nilagnat ako, parang nanghina ako sa sarili. Ayun lang, pagkatapos na, normal naman. Ang alas 4, nandun pa rin yung putok-putok, hanggang yung 5:30 na, yung 5:30 na nag-clear na kami. Yung nag-clear namin doon, kasama ko yung isang ranger din na kasama ko, opisyal. Kami yung gumapang doon sa harap para maklear yung unang KM na pinutukan ng bomba. Lakad-lakad kami, paano kami doon, pang puno to puno, para maklear yung area. Hanggang nandoon ako, nakasecurity ako doon. Nakakuha pa kami ng 3 tropa na buhay na nandoon sa unahan lang, na nakakubli lang doon kasi nandoon na yung kalaban. Buhay sila na hindi sila doon sa harap. Hanggang nakakuha kami ng tropa doon sa harap na 3. Doon naman yun pumasok yung LRC ng panggabi. Hanggang doon na namin yung mga kasama namin na Kia na namin, na kami, nag-reorganize naman kami. Yung strength namin ng isa sa Charlie Company, pag-reorganize namin, nasa nasa 80 plus na pumasok doon sa Charlie Company, na yung pag-reorganize namin, nasa na lang kami, 19 na lang yung tropa na naiwan. Grabe, Master, ang bigat talaga ng encounter nyo na yun. Nung sabi mo nga halos nilagnat ka pagkatapos, no? Yung kung balikan mo yan ngayon na ito ngayon, siguro hindi mo naman na ikakwento ito basta-basta, pero kung balikan mo yung encounter na yung Master, na anong nararamdaman mo hanggang ngayon? Yung mga ganong nabuhay ka yung nga, wala kang galos nasa harap ka, gunner pa. Ang ko doon, pasalamat din ako sa Panginoon na buhay ako at buhay ako na hanggang ngayon nandito pa. Yan na encounter. Dumabalik ba sa panaginip mo yan o hindi na? Hindi. Sige nga, bakit? Kumbaga, may mga katulad mo kasi na dumaan sa ganon, pero maraming sundalo kasi, lalo na mga Amerikano, medyo mahina yung buwan nila sa ganitong sitwasyon. Talagang merong nga nababaliw Pero ikaw, hindi ka na affected doon. Kumbaga, wala man akong doon, yung nangyari doon yung nangyari doon sa enkwentro. Pero napasalamat nga ako nga hanggang ngayon buhay ako. Kahit wala na ako doon sa infantry. Nandito na ako sa yung safe na unit. Pero yung nandoon pa ako,
napakataas yung sinasabi nila adrenaline. Pag mayroong mangyari, nakataas yung adrenaline ko. Parang hindi ako mapagod. Pero yun nga, pagkatapos ng nangyari, parang manghina yung katawan ko, pero back to normal, wala na. Yun lang, mataas talaga yung adrenaline ko, parang hindi ako matakot. Ganyan, hindi ako walang kaba na gulang, pero tumitingin ako kung saan yung safety. Yung sinabi ko nga, yung sa may Whiskey. Kasi nakikita ko yung bali, yung magaling ako magtingin, parang na ko, yung visual ko, ganyan, ito, safe to. Ganyan ako. Hanggang makikita ko yung mga dyan, kikita ko, ito, safe to dito. Yun talaga yung ko. Yun ang nakasave din pala sa'yo yung adrenaline mo na... Yun sir. Yung adrenaline ko, kung natingin ko dyan, ayan, safe yan. Kahit anong yan. Gumanon lang ako, kung magputok ako, ginanon ko lang. Yung tago ba, yung mata lang, ganon mo. Tirahin mo na. Yun lang talaga yung yung mga cover. Kahit magharapan kayo dyan kung... Meron bang halos magkadikitan din kayo? Halos rin? Yung 50 meters, meron din halos nakalapit sa'yo? Yun sir, yung alas 2 sa Albarca nangyari, yun nag-roll na yung mga kalaban, nakaniling-niling na. Kitang-kita ko talaga yun. Napakalapit na, binagbagan ko na, reply niya sa akin, yung tamaan dito. Reply, ganun lang, yung sa puno lang, palit-palitan lang kami. 3 man sila, ganon-ganon sila binagbagan ko. Sila pumutok dito din, pumuputok din. Pero nakikita ako talaga sila. Nag-roll, naka-block. Sige master, hindi kasi video game to di ba? Yung mga bata kasi kumisyan, ang tatapang dahil pero so ganun master, yung ganun na yung nagkakakitaan kayo ng kalaban, ano yung banat ng adrenaline talaga? Ibang klase rin talaga. Yun nga, hindi man talaga eyes to eyes kami na nakita, pero nakikita ko talaga na gumagapang siya. Nakaniling-niling siya. Nakaganon siya. Nakikita ko talaga. Gumanon siya, nakaitim. Nakaitim yung suot niya. Ngayon, master, yan, medyo safe na tong mo Medyo, hindi naman safe, pero hindi ka ganon sa front na Yung mga kasama mo doon, ngayon sa 44, naiiwan doon, di ba na I'm sure meron kang mga very close sa'yo na namatay doon. Very close. Lahat naman yun, kasi kasama ko naman lahat yun sila. Yung tropa doon na namatay, lahat yun, kasama ko talaga yun sila. Galing ako ng yung mula nag-report ako, sila na yung kasama ko. So, wala na tayong magawa kasi landmine man yun. Karamihan yung casualty nyo, yung pagsabog talaga ng landmine na yun, ganong kalaki. Napakalaki yung impact doon pag pumutok yung landmine kasi sila na sila wala na silang bali. Yung utak nila, nakano na lang parang na-shock sila doon. Kasi hindi agad-agad namatay, master. Mga wounded man yun. Hindi, yung namatay, agad namatay yun o namatay sa harap mo? Hindi, may iba, sumisigaw pa ng yung tulong. Hindi mo man malapitan kasi umuusok mo yung Kasi ganito kasi yun, sir. Ito yung second, ito yung first. So, ganyan lang kalayo yung yung unang unang kahoy? O 30 meters lang siguro. Yung abante nila sa'yo? Yung first platoon. Diyan sila. Makita mo lang. Nasa 30 meters lang. Tapos yung sinasabi ko na yung mga wounded na kasama ko, okay lang yun kasi malapit lang na ganyan lang. 5 meters, 10 meters, makuha mo pa. Pero yun, hindi mo na kayang gapangin. Patay ka na doon pag takbuhin mo yun. Pero kasi, yung mga wounded, kaya mo pa? Yung malapit lang.
seconds lang. Ganon mo. Pero yung mga 10 seconds yun, wala na. Wala na, tamaan ka. Kahit yung kumuha doon sa 6x, yung driver, gano'n yung driver, binuksan man yon, pag buksan yon, yung nakabukas, tamaan din. Yun yung, pag tumagal ka doon sa, nakatayo ka, tamaan ka. Yan yung, Anong pasalamat mo, Master, ngayon na buhay ka? Bilang, professional sundalo, paangat ka pa ng paangat bilang isang senior NCO, wala ka na doon sa 44th. Anong pasalamat mo rin ngayon, Master, na buhay ka? Pero andito ka pa rin sa kung saan nangyari itong pinakamalaking encounter na nakasurvive ka. Ang buhay naman, kung kahit anong mangyari, tuloy pa rin eh. Pero pasalamat tayo na nandito tayo sa army, buhay tayo, na-enjoy natin yung nandito pa tayo sa army, kasama pa natin yung mahal sa buhay. Yun lang, sir.